Welcome back to my channel mga paps. It's your daddy, Dad's Kevin Motovlog. And today, ituturo ko naman sa inyo kung paano nga ba maglagay ng headlight switch para sa inyong pinakamamahal na Smash 115. Kaya't mag-subscribe ka na dyan paps. Hit mo na yung notification bell para ma-update ka sa mga bago nating videos and tutorials. Huwag na natin patagalin. Let's go! A few moments later. Ang unang dapat mong gawin is bumili ka muna paps ng iyong headlight switch. Pwede yung pang lumang Smash 115. Pero mas may sasuggest ko sa'yo, ang bilhin mo is yung pang SkyDrive 125, which is yung 3-way or yung merong park light, then headlight. Then samahan mo yan ng dalawang socket para sa connection ng ating wirings. 2 pieces. Kailangan mo rin mag-provide ng electrical tape kung wala naman, shrinkable tube na at least 3 mm ang diameter, auto wire, gauge 18 or 20, 1 meter na red, and 1 meter na black. Pero kung kaya pa mag-provide ng isa pang extra wire na kulay, dagdagan mo na rin ng isa pang 1 meter na any color para sa ating color coding ng wires. Para hindi kayo maligaw kung alin ang itatap sa inyong switch. Ang ginawa ko dito mga paps, dito sa portion na to, dito ako nagbukas ng wirings. Pwede naman sa headlight. Ito kasi sa case ng motor ko, bukas na to. Kaya sa mismong harness na ako, nagtalop ng wires. Once na nabuksan nyo na yan at tatanggal nyo ng insulation, makikita nyo dyan paps is yung kulay yellow na wire na merong white na stripe. 2 piraso yan mga paps. Yan yung puputulin nyo mula doon sa pinakapuno na merong pinagkabuhulan. At least 2 inches ang layo mula doon. Then ikat nyo yon at doon kayo magdudugsong ng wire. Para mas malinaw, magpo-provide ako ng wiring diagram para hindi na kayo maligaw na. Okay, umpisa natin dito mga paps. Ito yung ating headlight switch ng SkyDrive 125. Off, park light, then headlight. Ito po ay yung nasa right handle switch. Ito mga paps yung ating dalawang socket na binili. Yung sa lower or sa babang portion ng socket ng headlight switch is yun yung gagawin nating letter A. Then yung nasa ibabaw, yun yung letter B. Okay? B socket, A socket. Focus muna tayo dito mga paps sa A. Ito yung gagamitin natin para sa dashboard. Okay? Dashboard to. Then yung sa letter B naman, ito yung gagamitin natin para sa headlight. Kapag bumili kayo ng gantong socket, malaki ang tsansa na magkakaiba yan ng kulay ng wires. Ang gagawin na lang nating legend is number. 1, 2, 3, then sa taas 1, 2, 3 din. Dito muna tayo sa switch para sa dashboard. Alin dito ang lalagyan nyo ng connection? Ito yung linya mga paps na sinasabi ko sa inyo kanina, yung malapit doon sa pinaka-body ng motor. Ito yung tinalupa natin. Makikita nyo dyan yung yellow wire na merong white na stripe. 2 piraso yon. Para ma-detect natin kung alin dyan yung para sa dashboard at sa headlight, ang gawin nyo lang mga paps is putulin nyo muna yung isang linya. Tapos, buhayin nyo yung motor nyo. Kapag hindi umilaw ang dashboard, ibig sabihin, yun yung kailangan yung linya para sa dashboard. Automatic, itong linya na to is para sa headlight. Next, ito muna yung sa dashboard. Etong pababa na to mga paps is papunta na ng harness. O nandito na yung mga kumpol ng wires, kaya hindi nyo nagagalawin to, dito lang tayo. At least mga 2 inches ang layo bago kayo magputol para sa dashboard. Kapag nakaharap sa inyo yung switch, nasa bandang dulo yan sa kanan, yun yung number 3. Okay? Yung number 3, meron yung wire, dudugsungan nyo yan, papunta dito. Okay? Ito yung magiging input ng ating live connection. Next, yung nasa may gitna namang wire, which is yung number 2, yung socket natin is merong wire yan, di ba? Dudugsungan nyo yan ng wire. Ganyan. Then, papunta naman doon sa isa pang pinagputulan. Yan yung connection para sa dashboard. Lagyan nyo lang dito ng shrinkable tube or electrical tape. Isecure nyo siya ng mabuti. Kung gustong ihinang, pwedeng ihinang. Ito na yung magiging switch ng ating dashboard. Next naman, punta naman tayo sa connection ng headlight. Kapag pinutol niyo yung mga paps, at least 1 inches yung layo dito para hindi siya mag-ground. If ever na magka-problema yung ating insulation, dito ninyo siya ikakat sa banda rito. Okay? Once na makat niyo yung mga paps, etong linya ng number 3, dito niyo siya i-connect. Number 3, dito. Okay? Ito yung magiging input naman
ng ating headlight para magkaroon siya ng positive wire mula sa stator, pero kung naka-battery operated na kayo, sa battery naman nagaling ang linya nito or yung supply. Dito yon sa may papuntang harness. Next, yung kabila naman mga paps, ito naman is itatawid nyo naman to papunta sa number 1. Or ito ay nasa pinakadulong bahagi, bandang kaliwa ng ating socket. Kapag nakaharap sa iyo yung ating headlight switch. Yan. Yan ang magiging connection niya mga paps. Ibabalik ko yung connection ng ating dashboard. Ito is papunta dito sa number 3. Then ito naman is papunta dito sa ating number 2. Okay? Pasensya nyo na yung drawing, pero sa tingin ko naman, madali nyo naman yung magigets, no? Ang gawin nyo na lang mga paps, tansyahin nyo lang yung mula switch ng headlight, pagagapangin nyo yung wire, papunta sa headlight, papunta sa dibdib, pababa doon sa ating harness. Okay lang na sumobra yung inyong wire, basta wag lang kapusin, no? Para hindi na kayo magdudugsong. Then much better kung ang kulay ng inyong wires is iba't iba, para kapag i-connect nyo yan sa inyong headlight, is hindi kayo malito o maligaw kung alin ang connection, no? Kaya mas sinasuggest ko, at least 4 or at least 3 hanggang 4 na kulay ang gamitin yung wires para pag gumawa kayo ng diagram, madali nyo matutunton at may kakabit yung inyong connection. Ganyan lang yung ginawa ko mga paps sa aking Smash 115 kung paano ako nagkaroon ng headlight switch. And dun sa mga nagre-request, eto na po yung video na nire-request nyo, no? Sana may nakuha kayong idea at may natutunan regarding sa paglalagay ng headlight switch ng Smash 115. Sa mga nanood, maraming salamat po. And lagi nyo tatandaan, always be a defensive driver and always be a wise rider. Ito po ang Dad's Cabin. I'm out.